Isang gabi ng karangyaan ang naging bangungot sa harap ng mga nagkakatipong elitista ng lipunan. Isang matandang babae ang hinagupit ng sarili niyang manugang sa gitna ng isang siksikang bulwagan habang nakatitig ang lahat na tila na paralisa. Ang anak, isang bilyonaryong hanggang nooy tila hindi natitinag, ay bumasag sa katahimikan nang makita ang inang nakabuwal. Kung nainteres ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Magpapatuloy na tayo. Ang bulwagan ng The Grand Peninsula, Manila ay kumikinang ng higit kailanman noong gabing iyon ng Setyembre. Ang mga ilaw mula sa mga aranyang kristal ay sumasalamin sa mga damit panggala, sa mamahaling alahas at sa mga kalkuladong ngiti ng mga taong alam na alam kung nasaan sila at kung sino ang kanilang kausap. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay pumapasok sa mga bukas na bintana, nagdadala ng bahagyang ginhawa sa init ng Huwebes na iyon sa Maynila. Doon, sa pagitan ng mga negosyante, politiko at mga kilalang personalidad sa alta sosyedad ng Maynila, nagaganap ang isa na namang pagtitipong pangkawanggawa ng Reyes Santos Foundation na pinamumunuan ni Ricardo Santos Reyes, isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa lungsod. 45 taong gulang si Ricardo, may mga uban na sa kanyang sentido at isang ngiting laging laman ng pabalat ng mga business magazine. Ang kanyang imperyo ay nagsimula sa wala, o yun man lang ang gusto niyang ulit-ulitin sa mga panayam. Ang katotohanan na iilan lamang ang nakakaalam ay nagsimula ang lahat sa isang maliit na paupahan sa distrito ng Sampaloc na pinamamahalaan ng kanyang ina, si Aling Almeda, isang babaeng mula sa simpleng pamilya na nagtrabaho buong buhay para maibigay sa kaisa-isang anak ang edukasyong hindi niya kailanman naranasan. Noong gabing iyon, naroon si Aling Almeda, ngunit walang sino man ang tunay na nakakakita sa kanya. Nanatili siyang malapit sa mga dingding ng bulwagan, suot ang isang simpleng ternong linen na kulay beige na lubhang kaiba sa mga damit na haute couture sa paligid. Ang kanyang sapatos ay komportable, praktikal, iyong tipong binibili para ipanlakad sa palengke tuwing linggo, hindi para tumuntong sa makintab na marmol ng isa sa mga pinakamarangyang hotel sa Asia. 78 taong gulang na si Aling Almeda, ngunit mukha siyang mas matanda. Baluktot ang mga balikat, nanginginig ang mga kamay, laging nakayuko ang tingin. Tila may dala siyang hindi nakikitang pabigat na lalong nagpapaliit sa kanya sa bawat taong lumilipas. Si Ricardo ay maginhawang umiikot sa bulwagan, nakikipagkamay, tumatawa ng malakas, nagbibiro na nagpapahalakhak sa mga naroroon na international investor. Sa kanyang tabi, gaya ng dati, ay si Valerie, ang kanyang 32 taong gulang na asawa. Siya ang lahat ng pinaniniwalaan ni Ricardo na dapat taglayin ng isang babae para makasama ng isang lalaking tulad niya. Matangkad, napakapayat, may perpektong blondeng buhok at isang pulang bestida na tila isinadya sa kanyang katawan. Bihirang ngumiti si Valerie, ngunit kapag ginagawa niya ito, taglay niya ang kumpiyansa ng isang taong alam na lahat ng mata ay nasa kanya. At totoo nga, 3 taon ng kasal sina Valerie at Ricardo sa isang seremonyang umukupa ng maraming pahina sa mga celebrity magazine. 5 taon ng biyudo si Ricardo nang makilala niya ito sa isang corporate event. Ang una niyang asawa, si Elena, ay isang babaeng mahinhin, palaaral, isang propesora ng panitikan na namatay sa edad na 40 dahil sa mga komplikasyon sa kalusugan na walang sino mang gustong pag-usapan. Si Valerie ang kabaligtaran ni Elena sa lahat ng paraan. Kung saan malumanay si Elena, matalas si Valerie. Kung saan nag-aalaga si Elena, nag-uutos si Valerie. At ramdam na ramdam yon ni Aling Almeda araw-araw. Pinagmamasdan ng matanda ang anak mula sa malayo, sinusubukang hanapin sa kanya ang anumang bakas ng batang pinalaki niya, ang batang natutulog na yakap-yakap siya kapag takot sa kulog, ang batang nangako na may luha sa mga mata na kapag lumaki siya, aalagaan siya nito magpakailanman. Nasaan na ang batang yun ngayon? Hindi niya masagot. Marahil ay nawala ito sa pagitan ng unang milyon at ng ika-10 palapag ng penthouse sa BGC kung saan sila ngayon nakatira. Mabilis na sumulyap si Valerie sa direksyon ng kanyang biyenan at kumunot ang ilong na parabang may naamoy na masama. Yumuko siya kay Ricardo at may ibinulong sa tainga nito.
Isang pilit na tawa ang isinukli ni Ricardo at umiling na para bang sinasabing hindi iyon ang tamang oras. Ngunit nakita ni Aling Almeda, lagi niyang nakikita. Maaaring pagod na ang kanyang mga mata, ngunit nahuhuli pa rin nito ang bawat kilos ng paghamak, bawat salitang hindi binibigkas, bawat katahimikang sumisigaw. Ang Press Relations Officer ng Foundation, si Carla Mendoza, ay umiikot sa pagtitipon na may hawak na tablet at isang maliit na earphone. Siya ay mahusay, episyente at walang awang pinoprotektahan ang imahe ni Ricardo. Noong gabing iyon, lalo siyang tensyonado. May mga Hapones na investor na naroroon, interesadong pumasok sa isang milyon-milyong kasunduan. Mayroon ding isang kongresista na kasasabit lang sa isang investigasyon at desperadong kailangang linisin ang kanyang pangalan. At ang pinakamasama, halos sigurado si Carla na may isang nagpapanggap na periodista sa mga panauhin. Ang pangalan niya ay Patricia Fernandez at nagtatrabaho siya para sa isang investigative news portal na nakapagpabagsak na ng 3 politiko at 2 negosyante sa nakalipas na 2 taon. Naroon si Patricia suot ang isang hiram na bestida, isang peking pagkakakilanlan at isang recording na tumatakbo sa cellphone na nakatago sa kanyang bag. Nakatanggap siya ng isang hindi kilalang tip 2 linggo na ang nakalipas. Maikli ngunit mabigat ang mensahe. Sinasabi lamang na pinananatili ni Ricardo Santos Reyes ang sariling ina sa mga kalagayang nakakahiya, na ang matanda ay pinagmamalupitan sa isipan ng kanyang manugang at ang lahat ay tinatakpan ng pera at pananakot sa mga empleyado. Pinagmamasdan ni Patricia ang lahat mula sa isang estratehikong sulok ng bulwagan. Nakita niya ang pagdating ni Aling Almeda, halos kinaladkad ng isang katulong sa bahay. Ayaw ng matanda na naroon, halata iyon. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng takot, pagkailang at isang malalim na kalungkutan na kahit ang mga ilaw ng pagtitipon ay hindi kayang itago. Inihain ang hapunan ng 9:00 ng gabi. Ang mga mesa ay pinalamutian ng mga imported na bulaklak, kumikinang na kubyertos at mga kristal na kopita na mas mahal pa sa buwan ng sahod ng isang buong pamilya. Si Aling Almeda ay inilagay sa isang mesa sa gilid, malayo sa pangunahing mesa, kung saan tinatanggap nina Ricardo at Valerie ang mahahalagang panauhin. Sa mesa ng matanda, naroon ang mga empleyado ng foundation, ilang malalayong kamag-anak na halos hindi siya kilala, at isang dalaga na tila naliligaw sa gitna ng karangyaan. Kaunti lang ang kinain ni Aling Almeda, sarado ang kanyang sikmura gaya ng laging nangyayari kapag kailangan niyang umalis ng bahay. Mas gusto niyang manatili sa kanyang maliit na silid sa penthouse, isang espasyong maliit, simple na mas mukhang bodega kaysa sa isang kwarto. Puti at walang laman ang mga dingding. Walang mga litrato, walang mga alaala. Hindi pinapayagan ni Valerie. Sabi niya, ang mga lumang bagay ay nagmumukhang museo ang bahay. Kaya lahat ng pag-aari ni Aling Almeda mula sa kanyang dating buhay ay nakatago sa 2 karton sa ilalim ng kama. Mga litrato ng yumaong asawa, mga lumang sertipiko, isang rosaryo na regalo mula sa sarili niyang ina, mga alaalang inilibing na parang mga kahihiyan. Sa panahon ng hapunan, umakyat si Ricardo sa entablado para sa kanyang pambungad na talumpati. Nagsalita siya tungkol sa responsibilidad sa lipunan, sa pangako sa mga pamilyang kapuspalad, sa kahalagahan ng pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Magaganda ang mga salita, mahusay na ininsayo at umani ng masigabong palakpakan mula sa mga manonood. Hindi pumalakpak si Aling Almeda. Tumingin lamang siya sa sariling mga kamay, kulubot at may marka ng panahon, at nagtaka kung naniniwala ba talaga ang anak sa kanyang sinasabi. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula ang subastang pangkawanggawa, mga obra ng sining, alahas, biyahe, mga eksklusibong karanasan, lahat ay may napakataas na halaga, lahat ay naibenta na may mga ngiti ng kasiyahan at mga kupitang itinaas. Nagniningning si Valerie, gustong-gusto niya ang ganitong uri ng pagtitipon. Gusto niyang makita, hangaan, kainggitan, at alam niyang ganun nga. Alam niyang tinitingnan siya ng ibang mga babae na may halong pagnanasa at sama ng loob, at yun ang nagpapasigla sa kanya. Sa isang sandaling paghinto ng subasta, nangyari ang unang insidente ng gabi. Si Aling Almeda, na masama ang pakiramdam dahil sa maalinsangang init ng bulwagan, ay tumayo para kumuha ng isang basong tubig. Dahan-dahan siyang naglakad, sinusubukang hindi makatawag ng pansin, ngunit alanganin ang kanyang mga galaw. Hindi nagpapatawad ang edad at kahinaan ng katawan. Nang papalapit na siya sa mesa ng mga inumin, bahagya siyang nabangga sa isang waiter na may dalang bandeha.
Minimal lang ang pagkakabangga, ngunit sapat na para mawala ng balanse ang isang kupita ng champagne at matapunan ng ilang patak ang bestida ng isang panauhin sa malapit. Ang panauhin ay si Valerie. Tila huminto ang buong bulwagan. Tiningnan ni Valerie ang pulang bestida na ngayon ay may maliliit na basang mantsa sa gilid at pagkatapos ay itinaas ang tingin sa kanyang biyenan. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi ordinaryong pagkagulat o inis. Ito ay pigil na galit ng paghamak na naipon sa loob ng maraming taon ng isang puot na sa wakas ay nakahanap ng dahilan para lumabas. Nagsimulang manginig si Aling Almeda, alam niya kung ano ang susunod. Kilala niya ang tinging iyon. Sinubukan niyang humingi ng paumanhin, mahina ang boses, halos hindi marinig. Ngunit hindi interesado si Valerie sa mga paumanhin. Mabilis na lumapit si Ricardo, sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Ipinatong niya ang kamay sa braso ng asawa, may ibinulong na hindi narinig ng iba. Ngunit kumawala si Valerie sa kanya nang may bigla ang kilos. Nakapako ang kanyang mga mata kay Aling Almeda at nagsimulang mapansin ng mga tao sa paligid na may mali. Si Carla Mendoza, ang PR officer, ay tumakbo papalapit sa kanila sinusubukang mamagitan. Ngumiti siya sa mga pinakamalapit na panauhin, gumawa ng senyas na kontrolado ang lahat, ngunit tensyonado ang kanyang boses nang ibulong niya kay Ricardo na kailangan niyang ilabas agad ang ina doon. Subalit, walang intensyon si Valerie na palampasin yon ng tahimik. Humakbang siya pasulong, papalapit kay Aling Almeda at ang kanyang boses, bagamat kontrolado, ay may dalang lason na mas malalim ang hiwa kaysa sa anumang sigaw. Sinabi niya, sapat na malakas para marinig ng dos-dosenang tao na hindi katanggap-tanggap iyon, na si Aling Almeda ay isang kahihiyan, na wala siyang modo, walang class, walang ideya kung nasaan siya. Sinabi niyang isa siyang pabigat, isang pasanin, isang abala na tinitiis niya dahil sa awa, ngunit may mga hangganan. At ang mga hangganang iyon ay nalampasan na. Ang mga salita ay bumagsak kay Aling Almeda na parang mga pisikal na suntok. Sinubukan ng matanda na sumagot, ngunit pumiyok ang kanyang boses. Nang hina ang kanyang mga binti, kumapit siya sa katabing mesa para hindi matumba, ngunit tapos na ang kahihiyan. Ang mga panauhin ay nanonood sa nakakabinging katahimikan. Ang ilan ay umiwas ng tingin, nahihiya. Ang iba ay nanonood na may morbid na kuryosidad na para bang nanonood ng isang palabas. Sa wakas ay kumilos si Ricardo, mahigpit niyang hinawakan ang braso ng ina at sinimulang akayin palabas ng bulwagan. Hindi pumalag si Aling Almeda. Sumunod lamang siya, nakayuko, habang tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang kulubot na mukha. Sa likod niya, nanatili si Valerie sa gitna ng atensyon, inaayos ang bestida na may eksaheradong kilos na para bang gusto niyang tiyakin na makikita ng lahat ang pinsalang idinulot. Si Patricia Fernandez, ang nagpapanggap na periodista, ay hindi nagsayang ng segundo. Inactivate niya ang kamera ng kanyang cellphone at kinunan ang mga huling sandali ng eksena. Hindi perpekto ang audio, ngunit sapat na malinaw ang mga imahe. Nakuha na niya ang kailangan niya o kahit papaano ang simula. Sa pasilyo, malayo sa mga tingin, binitiwan ni Ricardo ang braso ng ina nang may bigla ang kilos na sinubukan niyang itago bilang pagmamadali. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak kung may sumunod at saka bumulong, tensyonado, na kailangan na nitong umuwi. Na iyon ay isang sakuna, na alam nito kung paano si Valerie at hinayaan pa rin nitong mangyari ang sitwasyon. Itinaas ni Aling Almeda ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroon ng higit pa sa pagsunod sa kanyang mga mata. Mayroong hinanakit, binuksan niya ang bibig para magsalita, ngunit hindi siya pinayagan ni Ricardo. Tinawag niya ang driver, inutusan itong ihatid ang ina pabalik sa penthouse at tumakbo pabalik sa bulwagan. May mga investor siyang kailangang pakalmahin, isang asawang kailangang suyuin at isang reputasyong kailangang iligtas. Tahimik na dinala si Aling Almeda sa kotse. Ang driver, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Mang Nelson na mahigit 10 taon nang nagtatrabaho para sa pamilya, ay tiningnan siya sa salamin. Kilala niya ang ekspresyong iyon, maraming beses na niya itong nakita. Gusto niyang may sabihin, mag-alok ng kaunting aliw, ngunit alam niyang hindi niya lugar. Kaya nagmaneho na lamang siya ng tahimik sa mga nagliliwanag na kalye ng Maynila habang si Aling Almeda ay nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang pagdaan ng lungsod at nagtataka kung kailan eksaktong naging ganito ang kanyang buhay.
Pagbalik sa pagtitipon, si Valerie ay nasa gitna ng isang grupo ng mga kaibigan. Ikinukwento ang nangyari na may baluktot na bersyon ng mga pangyayari. Inilarawan niya si Aling Almeda bilang isang ulyanin at problemadong babae na laging gumagawa ng mga nakakahiyang sitwasyon. Tumango ang mga kaibigan bilang pakikiisa, sinasabing napakahaba ng pasensya ni Valerie na hindi lahat ay makakatiis. Bumalik si Ricardo sa bulwagan na sinusubukang magmukhang kalmado, ngunit agad siyang hinarang ni Carla. Maputla ito. Sinabi niya kay Ricardo na kailangan nilang mag-usap agad, na may mga tsismis na may isang periodistang nakapasok sa pagtitipon, na ang eksenang iyon ay maaaring maging headline. Naramdaman ni Ricardo na lumubog ang kanyang sikmura. Alam niyang ang mga iskandalo sa pamilya ang pinakamasama para sa imahe ng publiko, lalo na sa taon ng eleksyon para sa pagkapangulo ng samahan ng mga negosyante. Ngunit sinabi niya kay Carla na kontrolado ang lahat, na si Valerie na ang humahawak sa sitwasyon, na maiintindihan ng mga tao. Hindi mukhang kumbinsido si Carla, ngunit wala siyang pagpipilian kundi magtiwala. Samantala, sa isang tahimik na sulok ng bulwagan, isa pang panauhin ang nagmamasid sa lahat ng may espesyal na interes. Ito si Fernando Torres, isang dating kasosyo ni Ricardo sa isang real estate venture na hindi naging matagumpay, maraming taon na ang nakalipas. Hindi kailanman pinatawad ni Fernando si Ricardo sa pag-alis sa kanya sa sosyedad nang sa wakas ay umunlad ang negosyo. Naroon siya hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil sa estratehiya. At ang gabing iyon ay nagbigay sa kanya ng isang regalo. Kinuha ni Fernando ang kanyang cellphone at nagsimulang magsulat ng ilang tala. May mga kakilala siya sa media, may mga kakilala siyang abogado, may mga kakilala siyang politiko na matutuwang makitang madapa si Ricardo. At kasasaksi lang niya sa pagkadapa nito. Nagpatuloy ang gabi, ipinagpatuloy ang subasta, bumalik sa normal ang mga usapan, nagsimula muli ang musika. Ngunit may nagbago, isang kakaibang pakiramdam ang namayani sa hangin. Ngumingiti ang mga tao, ngunit pilit ang mga ngiti. Dumadaloy ang mga usapan, ngunit may tensyon sa ilalim. Alam ng lahat na nasaksihan nila ang isang bagay na hindi dapat nangyari. At lahat ay nagtataka kung ano ang susunod. Umalis si Patricia Fernandez sa pagtitipon bandang hating gabi. Umuwi siya, binuksan ang kanyang laptop at sinimulang suriin ang material na kanyang na-record. Medyo nanginginig ang mga imahe ngunit malinaw ang eksena. Si Valerie na hayagang ipinapahiya ang matandang biyenan. Si Ricardo, ang dakilang pilantropo, na inilalabas ang ina sa bulwagan na parang isang problemang kailangang lutasin. Ngumiti si Patricia. Simula pa lang ito, binuksan niya ang kanyang mga file at muling binasa ang hindi kilalang tip na natanggap niya. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng konkretong ebidensya. Kailangan niya ng mga saksing handang magsalita. At alam niya kung saan eksaktong magsisimulang maghanap. Kinabukasan ng umaga, tahimik ang penthouse sa BGC. Huli nang natulog si Valerie, pagod mula sa nakaraang gabi. Nasa opisina na si Ricardo, inaasikaso ang mga nakabinbing gawain. At si Aling Almeda ay nasa kanyang maliit na silid, nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa dalawang karton na naglalaman ng kanyang buhay. Kinuha niya ang isang naninilaw na litrato. Sila iyon ng kanyang asawa si Mang Antonio noong araw ng kanilang kasal. Nasa harap sila ng maliit na simbahan sa kanilang lugar. Siya ay may suot na simpleng damit pangkasal. Siya naman ay may madilim na Amerikana na malamang ay hiram lang. Nakangiti sila. Totoong ngiti. Ngumingiti sila dahil naniniwala sila sa hinaharap. Idiniin ni Aling Almeda ang litrato sa kanyang dibdib at hinayaang malayang tumulo ang mga luha. Inisip niya ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Ang lahat ng gabing nagpuyat siya sa pananahi para sa iba, para mabayaran ang pribadong paaralan ng anak. Ang lahat ng pagkain na nilaktawan niya para mas masarap ang kainin nito. Ang lahat ng pangarap na tinalikuran niya para matupad ang mga pangarap nito. At ngayon, narito siya, mag-isa. Hindi nakikita, tinatrato na parang sagabal sa bahay na tinulungan ng sarili niyang sakripisyo na maitayo. Ngunit may nagbabago sa loob niya. Isang bagay na maliit, marupok, ngunit mapilit. Isang kislap ng paghihimagsik, isang panloob na boses na nagsisimulang bumulong na hindi ito tama, na hindi niya ito nararapat, na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Hindi pa niya alam kung ano. Wala pa siyang lakas, ngunit naitanim na ang binhi.
At sa kabilang panig ng lungsod sa isang abalang newsroom, si Patricia Fernandez ay nasa telepono kasama ang isang source. Ang source ay isang dating kasambahay sa bahay ni Ricardo, bigla ang tinanggal 6 na buwan na ang nakalipas, walang just cause at walang paliwanag. Ang pangalan niya ay Juana at marami siyang ikukwento. Nagsisimula pa lang ang kwento. 42 taong gulang si Juana Santos at nagtrabaho bilang gobernanta sa bahay ni Ricardo Santos Reyes sa loob ng halos 7 taon. Alam niya ang bawat sulok ng penthouse na yon, bawat gawain, bawat hindi sinasabing lihim na nagtatago sa likod ng mga saradong pinto. Nang siya ay tanggalin, 6 na buwan na ang nakalipas nang walang paunang abiso at may isang malamig at formal na sulat ng pagtatanggal, alam na alam ni Juana kung bakit masyado na siyang maraming nakita. At ang mas masahol pa, nagpakita siya ng habag kay Aling Almeda. Ngayon, nakaupo sa isang kapihan sa poblasyon sa harap ni Patricia Fernandez, sa wakas ay may pagkakataon si Juana na magsalita. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape, ngunit matatag ang kanyang boses. Nagsimula siya sa simula sa mga unang buwan pagkatapos ng kasal ni Ricardo kay Valerie nang ang pagbabago sa takbo ng bahay ay naging halata sa lahat ng empleyado. Dumating si Valerie na parang isang bagyo, lahat ng itinayo ni Elena, ang unang asawa, ng may delikadesa at mabuting panlasa ay giniba sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga lumang muebles, mga litrato ng pamilya, mga bagay na may kasaysayan, lahat ay pinalitan ng mga modernong piraso, minimalist, malamig. Ang bahay ay hindi na mukhang isang tahanan at naging parang isang display sa isang magasin ng dekorasyon. Praktikal, walang kapintasan at ganap na walang kaluluwa. At si Aling Almeda, na dati ay may malawak at komportabling silid sa parehong palapag ng anak, ay inilipat sa isang mas maliit na espasyo, halos isang inayos na bodega. Idinahilan ni Valerie na kailangan niya ang silid para gawing personal niyang closet. Hindi tumutol si Ricardo. Tinulungan lamang niya ang ina na lumipat. Nangangakong pansamantala lamang iyon na makakahanap sila ng mas magandang solusyon. Ngunit lumipas ang 3 taon at si Aling Almeda ay nananatili sa maliit na silid na iyon. Ikinuwento ni Juana kay Patricia ang tungkol sa mga pagkain. Hindi na kumakain si Aling Almeda sa mesa kasama ang pamilya. Sabi ni Valerie, masyadong mabagal ang matanda, maingay ngumuya at nagkakalat ng pagkain sa mantel. Kaya nagsimulang kumain si Aling Almeda sa kusina, mag-isa o sa kanyang silid. Ang kanyang mga pagkain ay laging dumarating pagkatapos na matapos kumain ang lahat, madalas ay malamig o ininit na lang. Sinusubukan ni Juana hanggat maaari na pagsilbihan ng matanda ng may pagmamahal, naghahanda ng mga espesyal na bahagi, ngunit napapansin ni Valerie at pinapagalitan siya ng husto. Mayroon ding mga pag-alis. Hindi na maaaring tumanggap ng mga bisita si Aling Almeda. Ang iilang kaibigan na natitira pa sa kanya mula noong nakatira pa siya sa Sampaloc ay unti-unting pinalayo gamit ang mga mas detalyadong dahilan. Sinasabi ni Valerie na may renovation sa bahay, na may sakit si Ricardo, na may biyahe, anumang bagay para maiwasan na makita ng mga tagalabas kung paano talaga namumuhay ang ina ng dakilang negosyante. At kapag sinusubukan ni Aling Almeda na lumabas mag-isa para maglakad-lakad, bumisita sa simbahan, bumili ng gamot sa botika, laging may hadlang, kinokontrol ni Valerie ang mga susi, ang access sa pribadong elevator, maging ang pera ng matanda. Ang pensyon ni Aling Almeda ay idineposito sa isang account na hindi na niya ma-access. Kinumbinsi ni Valerie si Ricardo na maaaring maloko ang ina ng mga scammer na mas ligtas kung sila ang mamamahala sa kanyang pananalapi. Makinig na nakikinig si Patricia, nagsusulat ng mga tala. Tinanong niya si Juana kung may mga saksi, ibang mga tao na maaaring kumpirmahin ang mga salaysay na iyon. Nagatubili si Juana, ngunit pagkatapos ay binanggit si Mang Nelson, ang driver, at si Raquel, ang kusinera na nagtatrabaho pa rin sa bahay. Hindi niya alam kung magkakaroon sila ng lakas ng loob na magsalita, ngunit alam niya ang pagkatao ng dalawa. May pakialam sila kay Aling Almeda. Gayunpaman, may isang detalye na itinago ni Juana para sa huli. Isang bagay na nasaksihan niya 3 buwan bago siya tanggalin at hindi niya kailanman malimutan. Isang hapon ng Martes iyon. Nasa sala si Valerie, kausap sa telepono ang isang kaibigan nang lumabas si Aling Almeda sa silid para kumuha ng tubig. Nakayapak siya, kinakaladkad ang mga paa sa pasilyo. Ibinaba ni Valerie ang telepono nang makita siya at lumakad papalapit sa kanya ng mabilis at galit na galit. Nasa labahan si Juana, ngunit naririnig niya sa bahagyang bukas na pinto.
Nagsimulang sumigaw si Valerie. Sinasabi niyang si Aling Almeda ay isang matandang nakakadiri, walang kalinisan, mabaho, isang kahihiyan. Sinasabi niyang kung siya ang masusunod, matagal nang nasa isang nursing home ang matanda, malayo sa kanyang paningin. Ang boses ni Valerie ay puno ng purong poot ng isang paghamak na napakalalim na tila pisikal na masakit. Hindi sumagot si Aling Almeda. Nakatayo lamang siya roon, tinatanggap ang mga salita na parang mga hagupit na salita hanggang sa wakas ay napagod si Valerie at lumabas na kumakalabog ang pinto. Lumabas si Juana sa labahan at natagpuan ang matanda na nakatayo pa rin sa parehong lugar, nanginginig habang tahimik na dumadaloy ang mga luha. Niyakap siya ni Juana, dinala pabalik sa silid, naghanda ng tsaa at nanatili sa kanyang tabi hanggang sa kumalma ito. Ang yakap na yon ang naging dahilan ng pagkawala ng trabaho ni Juana. Nakita siya ni Valerie sa mga security camera ng bahay. Sa sumunod na linggo, inakusahan si Juana ng maliliit na pagnanakaw na hindi kailanman nangyari at tinanggal dahil sa just cause. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, hinanap si Ricardo, ngunit nasa isang business trip. Ito, nang bumalik, kinumpirma lamang niya ang desisyon ng asawa, sinasabing nagtitiwala siya sa paghuhusga nito. Pinatay ni Patricia ang recorder at tumingin sa mga mata ni Juana. Tinanong niya kung handa ang dating gobernanta na magbigay ng opisyal na testimonya, lumabas sa isang reportahe, harapin ang mga kahihinatnan, huminga ng malalim si Juana. Natatakot siya, takot na hindi na makahanap ng ibang trabaho, takot sa ganti, takot sa mga demanda. Ngunit naisip niya si Aling Almeda, ang mga pagod at malungkot na matang iyon at sinabing oo, gagawin niya ang anumang kinakailangan. Samantala, sa penthouse sa BGC, si Ricardo ay nasa kanyang pribadong opisina. Sinusubukang mag-focus sa isang spreadsheet ng mga investment, ngunit bigo. Ang kanyang isip ay nasa nakaraang gabi pa rin. Hindi niya maiwaksi sa isip ang ekspresyon sa mukha ng ina nang ilabas niya ito sa bulwagan. May kakaiba roon, hindi lamang hinanakit o kalungkutan, ito ay pagkadismaya. At kinamumuhiya ni Ricardo ang pakiramdam na iyon. Alam niya sa kaibuturan na lumampas na sa guhit ang mga bagay. Alam niyang tinatrato ni Valerie ang ina ng may kalupitan na hindi na niya kayang balewalain. Ngunit lagi siyang nakakahanap ng mga dahilan. Sinasabi niya sa sarili na stress lang si Valerie na mayroon itong malakas na personalidad na pinoprotektahan lamang nito ang pamantayan ng bahay. Sinasabi niya sa sarili na naiintindihan ng ina na alam nitong pansamantala lamang iyon, ngunit alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Naalala ni Ricardo ang isang pag-uusap nila ni Elena, ang kanyang unang asawa, ilang buwan bago ito pumanaw. Mahina na si Elena, ngunit malinaw pa ang isip at mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at sinabi ang isang bagay na hindi niya kailanman malilimutan. Sinabi nitong ang tunay na sukat ng isang lalaki ay hindi sa kung gaano karami ang kanyang pera o kung gaano karaming kumpanya ang kanyang pinamumunuan. Ito ay sa kung paano niya tinatrato ang mga taong walang maiaalok sa kanya. Ito ay sa kung paano niya inaalagaan ang mga pinakamahina. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at kinusot ang mukha gamit ang mga kamay. Mahal na mahal ni Elena si Aling Almeda. Maganda ang kanilang relasyon, puno ng pag-unawa at respeto. Tinatawag ni Elena ang biyenan na nanay at sinusuklian ito ni Aling Almeda ng tunay na pagmamahal. Nang pumanaw si Elena, naramdaman ni Ricardo na nawalan siya hindi lamang ng asawa, kundi pati na rin ng moral na gabay na nagtuturo sa kanya. At pagkatapos ay dumating si Valerie. Maganda, may tiwala sa sarili, determinado. Siya ang lahat ng akala niyang kailangan niya para malampasan ang sakit. Ngunit unti-unti napansin niyang hindi lamang gustong makasama ni Valerie. Gusto nitong mamuno at siya pagod ng lumaban ay hinayaan na lang. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Valerie nang hindi kumakatok. Nakakasilaw siya gaya ng dati, suot ang isang puting business suit at napakataas na takong. Umupo siya sa silya sa harap ng kanyang mesa at eleganteng nag-cruise ng mga binti. Kailangan nilang pag-usapan ang nakaraang gabi, sabi niya, kailangan nilang i-align ang kanilang mga bersyon. Tama si Carla na mag-alala tungkol sa media. Nakatanggap na si Valerie ng mga mensahe mula sa ilang kaibigan na nagtatanong tungkol sa insidente.
Kailangang kontrolin ang naratibo bago ito mawala sa kontrol. Tahimik siyang pinakinggan ni Ricardo. May plano siya, laging mayroon. Iminungkahi niyang maglabas sila ng isang pahayag na nagsasabing nagkasakit si Aling Almeda sa panahon ng pagtitipon, na mayroon itong mga problema sa kalusugan na may kaugnayan sa edad at tumatanggap ng sapat na pangangalaga, na ito ay isang maselang sitwasyon at humihingi sila ng pangunawa at privacy. Dahan-dahang umiling si Ricardo, tinanong niya si Valerie kung talagang naniniwala itong gagana iyon. Kung talagang naniniwala itong ganoon kainosente ang mga tao. Kumunot ang noo ni Valerie, nagulat sa tono niya. Sinabi niyang gagana iyon kung gagawin niya ang kanyang bahagi, kung lalabas siya sa publiko bilang ang mapagmahal na anak na lagi niyang ipinapanggap. Ang salitang ipinapanggap ay umalingaw-ngaw sa hangin sa pagitan nila. Naramdaman ni Ricardo na may nabasag sa loob niya. Tiningnan niya ang babae sa kanyang harapan, ang babaeng akala niya ay mahal niya, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, tunay niya itong nakita. Nakita niya ang kalamigan, ang manipulasyon, ang kawalan. At nagtaka siya kung paano siya naging napakabulag. Ngunit hindi pa sapat ang tapang ni Ricardo para makipaghiwalay. Hindi pa, kaya tumango na lamang siya, sinabing gagawin niya ang anumang kinakailangan, at umalis si Valerie sa opisina na nasisiyahan. Ang mga takong nito ay umalingaw-ngaw sa marmol na pasilyo. Nang hapong iyon, nagpatawag si Carla Mendoza ng isang emergency meeting sa punong tanggapan ng Reyes Santos Foundation. Naroon sina Ricardo, Valerie, 2 abogado ng kumpanya at ang direktor ng komunikasyon. Diretsahan si Carla. May problema sila, isang video ang kumakalat sa mga pribadong grupo sa WhatsApp. Hindi pa ito nag-viral, ngunit sandali na lang. Ipinapakita ng video ang mga huling sandali ng eksena sa pagtitipon. Ipinapakita si Valerie na ipinapahiya si Aling Almeda. Ipinapakita si Ricardo na inilalabas ang ina sa bulwagan. Hindi maganda ang kalidad, ngunit sapat na para magdulot ng pinsala. Nakipag-ugnayan na si Carla sa ilang influencer at blogger para subukang kontrolin, ngunit maselan ang sitwasyon. Namutla si Valerie. Tinanong niya kung sino ang nag-record, kung sino ang nagkakalat. Hindi alam ni Carla, ngunit pinaghihinalaan niya ang isang hindi nasisiyahang panauhin o isang empleyado ng hotel. Iminungkahi ng mga abogado ang mga kaso para sa paninirang puri, paglabag sa privacy, pinsala sa imahe. Ngunit pinigil sila ni Carla. Mas makakatawag ng pansin ang mga kaso. Ang ideal ay isang pampublikong paghingi ng tawad, isang mahusay na isinagawang damage control. Tahimik na nakikinig si Ricardo sa lahat. Pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang bangungot na hindi niya magisingan. Lahat ng kanyang itinayo, lahat ng reputasyon na inabot ng maraming taon para itatag ay nanganganib. At ang kasalanan, alam niya, ay sa kanya dahil sa pagiging pabaya, dahil sa pagpili sa pansamantalang kapayapaan sa halip na sa katarungan. Nagtapos ang pulong na may isang plano. Magla-live si Ricardo sa social media ng gabing iyon, ipapakita ang sarili sa bahay, inaalagaan ang ina bilang isang maalalahaning anak. Mananatili si Valerie sa likuran, tahimik, nagpapakita ng suporta. Susulat si Carla ng isang madamdaming teksto, nagsasalita tungkol sa mga hamon ng pag-aalaga sa isang matandang miyembro ng pamilya at humihingi ng empatiya. Ngunit nang umuwi si Ricardo at umakyat sa maliit na silid ng ina, natagpuan niyang nakalak ang pinto mula sa loob. Dahan-dahan siyang kumatok, tinawag ang pangalan nito, ngunit walang sagot. Nagpumilit siya, nag-aalala, hanggang sa wakas ay narinig niya ang mahinang boses ni Aling Almeda na nagsasabing ayaw niyang makipag-usap kaninuman. Isinandal ni Ricardo ang noo sa pinto at ipinikit ang mga mata. Humingi siya ng tawad sa pamamagitan ng kahoy. Sinabi niyang alam niyang nagkulang siya, na gusto niyang ayusin ang mga bagay. Ngunit hindi sumagot si Aling Almeda. Nanatili lamang siya sa kabilang panig, nakaupo sa gilid ng kama, nakikinig sa mga walang lamang salita ng anak at nagtataka kung mayroon pa bang natitirang maaaring ayusin. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Fernando Torres ay nasa kanyang opisina, kasama ang 2 tagapayo at isang periodista mula sa isang sensationalist na website. Ipinapakita niya ang video na lihim niyang kinunan sa pagtitipon, nagkokomento tungkol sa pagkukunwari ni Ricardo kung paano tinatrato ng dakilang pilantropo ang sariling ina. Ngumingiti ang periodista, iniisip na ang mga headline. Alam ni Fernando na ginagamit niya ang sitwasyon para sa personal na paghihiganti, ngunit wala siyang pakialam. Inani ni Ricardo ang kanyang itinanim. Dumating ang gabi sa Maynila. Sa mga kalye ng Roxas Boulevard, naglalakad ang mga turista sa baybayin.
Sa BGC, naghahain ng mga sopistikadong hapunan ang mga mamahaling restaurant. At sa tahimik na penthouse, 3 tao ang naninirahan sa ilalim ng iisang bubong, ngunit sa magkakaibang mundo. Nasa kanyang opisina si Ricardo, ine-enisayo ang talumpati para sa live. Nasa silid si Valerie, sumusukat ng mga damit para piliin ang magbibigay ng pinakaangkop na imahe. At si Aling Almeda ay nasa kanyang maliit na silid, nakaluhod sa tabi ng kama, nagdarasal ng rosaryo na pag-aari ng kanyang ina, humihingi ng lakas para sa alam niyang darating. Dahil may nagbago sa loob niya, ang pampublikong kahihiyan sa pagtitipon ay hindi siya sinira. Sa kabaligtaran, nagpaalab ito ng isang apoy, maliit ngunit mapilit. Nagsisimulang maintindihan ni Aling Almeda na ang pananahimik ay hindi pagprotekta sa anak. Ito ay pagtataksil sa sarili, ito ay pagtataksil sa lahat ng babaeng nauna sa kanya at sa lahat ng susunod. Kinabukasan ng umaga, maagang dumating si Mang Nelson sa penthouse para sunduin si Ricardo, ngunit bago pumunta sa garahe, kumatok siya sa pinto ng maliit na silid ni Aling Almeda. Binuksan niya ito. Nagulat, inabot ni Nelson sa kanya ang isang nakatuping papel at sinabi ng pabulong na iyon ang numero ng telepono ng isang abogadong dalubhasa sa karapatan ng mga nakatatanda, isang kakilala ng kanyang asawa. Sinabi niyang hindi siya humihingi ng anuman, nag-aalok lamang ng isang opsyon at pagkatapos ay umalis bago pa may makakita. Tiningnan ni Aling Almeda ang papel. Ang nakasulat na pangalan ay Atayusyong Beatriz Navarro. Itinago niya ang papel sa pagitan ng mga pahina ng rosaryo at bumalik sa kama, malakas ang tibok ng puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi na niya alam kung paano pangalanan, pag-asa. At sa isang abalang newsroom sa gitna ng Maynila, tinatapos ni Patricia Fernandez ang unang bersyon ng kanyang reportahe. Ang pansamantalang pamagat ay direkta at mabigat. Ang madilim na panig ng pilantropiya kapag ang kawanggawa ay hindi nagsisimula sa tahanan. Mayroon siyang mga testimonya, video, ebidensya, isa na lang ang kulang. Ang boses ni Aling Almeda, alam ni Patricia na magiging mahirap na makalapit sa matanda. Binabantayan ng bahay, malamang na sinusubaybayan ang mga tawag, kontrolado ang mga access, ngunit mapilit siya. At may mga kakampi siya. Nabanggit na ni Juana na si Mang Nelson ay isang taong mapagkakatiwalaan. Marahil ay may paraan. Nang gabing iyon, sa wakas ay nag-leave si Ricardo. Lumabas siyang nakangiti, may tiwala sa sarili, sa tabi ng inang halos hindi makatingin sa kamera. Nanatili si Valerie sa likuran, gaya ng napagkasunduan. Nagsalita si Ricardo tungkol sa pagmamahal sa pamilya, sa mga hamon, sa pag-unawa. Binasa niya ang tekstong inihanda ni Carla ng may pinag-aralang emosyon, ngunit nagsimulang maglabasan ang mga komento. Mga taong nagtatanong, mga taong nagdududa, mga taong nakakita ng video at hindi naniniwala sa naratibong iyon. Ang live na dapat sana ay magpapakalma sa sitwasyon ay sa katunayan lalo pang nagpapalakas ng hinala. Mas maagang pinatay ni Carla ang transmission kaysa sa plano. Halatang apektado si Ricardo, galit na galit si Valerie at si Aling Almeda na napilitang sumali sa teatrong iyon ay bumalik sa kanyang maliit na silid at umiyak hanggang sa makatulog. Ngunit habang siya ay natutulog, ang kanyang lumang cellphone na hindi niya alam na gumagana pa ay nakatanggap ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay nagsasabi lamang, Aling Almeda, ang pangalan ko po ay Patricia. Isa po akong periodista at gusto ko po kayong tulungan. Kung gusto ninyong makipag-usap, sagutin po ninyo ang mensaheng ito, walang kailangang makaalam. Hindi nakita ni Aling Almeda ang mensahe ng gabing iyon, ngunit makikita niya ito kinabukasan at kailangan niyang gawin ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Nagising si Aling Almeda sa huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Sa isang maikling sandali, habang inaantok pa, nakalimutan niya kung nasaan siya. Nakalimutan niya ang pampublikong kahihiyan, ang masikip na silid, ang manugang na humahamak sa kanya. Sa isang iglap, bumalik siya sa simpleng bahay sa Sampaloc, gumigising sa tabi ng asawa, naghahanda ng almusal habang naririnig ang anak na naglalaro sa bakuran. Ngunit pagkatapos ay bumalik ang katotohanan, mabigat gaya ng dati at iminulat niya ang mga mata sa puti at walang lamang kisame sa itaas niya. Dahan-dahan siyang umupo sa kama, nararamdaman ang sakit sa mga kasukasuan na dala ng edad. Noon niya nakita ang lumang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Halos hindi niya ito ginagamit. Sa katunayan, hindi niya alam kung paano gamitin ang karamihan sa mga function nito.
Ibinigay ito ni Ricardo sa kanya maraming taon na ang nakalipas sinasabing para sa mga emergency, ngunit pagkatapos ay inilagay lamang ang numero niya at ni Valerie. At hindi kailanman tumatawag si Valerie, kailanman kinuha ni Aling Almeda ang cellphone at gamit ang nanginginig na mga daliri sinubukang i-unlock ito. Inabot ng ilang minuto bago niya nagawa at pagkatapos ay nakita niya isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Isinuot niya ang kanyang salamin at dahan-dahang binasa isang beses, pagkatapos ay isa pa. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang periodista, gustong tumulong sa kanya. Tumingin si Aling Almeda sa saradong pinto ng silid. Narinig niya ang malalayong tunog ng bahay na gumigising. Si Valerie na sumisigaw ng mga utos kay Raquel sa kusina. Si Ricardo na nakikipag-usap sa telepono sa opisina. Ang buhay ay nagpapatuloy na parang walang nangyari, na parang hindi siya umiiral. Muli niyang tiningnan ang mensahe. Ang kanyang mga daliri ay lumutang sa ibabaw ng keyboard. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sumigaw na oo, na kailangan niya ng tulong na hindi na niya kaya, ngunit mas malaki ang takot. Takot sa kung ano ang gagawin ni Valerie kung matuklasan. Takot na palayasin siya ni Ricardo, takot na maiwang ganap na mag-isa kaya pinatay niya ang cellphone, itinago sa drawer at pumunta sa banyo para maghilamos. Ngunit naitanim na ang binhi ng posibilidad at ang mga binhi, kapag naitanim na, ay may ugaling tumubo. Nang umagang iyon, balisa si Patricia Fernandez. Tinitingnan niya ang kanyang cellphone bawat 5 minuto, naghihintay ng sagot na alam niyang maaaring hindi dumating. Ang pagkuha sa numero ni Aling Almeda ay isang hamon. Nag-atubili si Mang Nelson bago ibigay ang impormasyon. Natatakot siyang mawalan ng trabaho, mademanda, magdulot ng mas maraming problema sa matanda. Ngunit naging mapanghikayat si Patricia. Nangako siya ng proteksyon ng pagiging anonymous at umapela sa kanyang konsensya. Sa huli, pumayag si Nelson. May sapat ng material si Patricia para ilathala ang reportahe. Ang testimonya ni Juana, ang mga imahe mula sa pagtitipon, ang pagsusuri ng mga eksperto sa karapatan ng mga nakatatanda. Ngunit alam niyang kung wala ang boses ni Aling Almeda, hindi kumpleto ang artikulo. Ito ay tungkol sa kanya, ngunit hindi mula sa kanya. At gusto ni Patricia na bigyan ang matanda ng pagkakataong marinig. Samantala, sa Reyes Santos Foundation, nararanasan ni Carla Mendoza ang pinakamasamang araw ng kanyang karera. Nag-aalab ang social media. Ang live ni Ricardo ay hindi lamang nabigong pakalmahin ang sitwasyon, kundi nagdagdag pa ng gatong sa apoy. Ibinabahagi ng mga tao ang video mula sa pagtitipon, gumagawa ng mga meme, nagbibigay ng masasakit na komento. Ang ilang mga digital influencer, yung mga dalubhasa sa paglalantad ng pagkukunwari ng mga elitista ay gumagawa na ng mga video tungkol sa kaso. At para palalain pa, nakatanggap si Carla ng tawag mula sa isang reporter ng isang malaking news portal. Gusto niya ng eksklusibong panayam kay Ricardo. Gusto niya ng mga sagot, gusto niya ng katotohanan, sinubukan ni Carla na makipag-ayos, ngunit diretsahan ang reporter. Sinabi niyang mayroon man o walang kooperasyon nila, lalabas ang artikulo at mas makakabuti para kay Ricardo kung lalahok siya. Nag-schedule si Carla ng isang emergency meeting. Sa pagkakataong ito, bukod kina Ricardo at Valerie, ipinatawag din niya ang presidente ng Board of Directors ng kumpanya, si G. Paulo Andrada, isang lalaking 65 taong gulang, iginagalang sa mundo ng negosyo na naging mentor ni Ricardo sa mga unang taon ng kanyang karera. Si Paulo ay isang ama-amahan para kay Ricardo at may bigat ang kanyang opinyon. Nang dumating si Paulo sa pulong at nalaman ang sitwasyon, sumimangot ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Ricardo nang may pagkadismaya na mas malalim ang hiwa kaysa sa anumang salita. Kilala ni Paulo si Aling Almeda mula pa noong panahon ng paupahan sa Sampaloc. Isa siya sa mga unang kliyente ng paupahan noong siya ay isang estudyante sa kolehiyo na walang pera. Tinrato siya ni Aling Almeda na parang anak, naghahanda ng dagdag na baon. Kapag nakikita niyang masyado siyang payat, hindi naniningil ng dagdag kahit na nahuhuli siya sa bayad. Tinanong ni Paulo nang may kontrolado ngunit matatag na boses kung totoo iyon, kung talagang pinapayagan ni Ricardo na tratuhin ang sariling ina sa ganoong paraan. Sinubukang magpaliwanag ni Ricardo, sinubukang magdahilan, ngunit mahina at walang laman ang mga salita. Sumingit si Valerie, sinusubukang ibahin ang usapan, sinasabing lahat ay pinalalaki na mayroong isang sabwatan para sirain ang imahe ng pamilya, ngunit pinigil siya ni Paulo. Sinabi niyang ayaw niyang makarinig ng mga dahilan.
Sinabi niyang naroon siya hindi bilang presidente ng board kundi bilang isang taong may utang na loob sa kabutihan ni Aling Almeda. At kung hindi gagawa ng marahas na hakbang si Ricardo agad-agad, magbibitiw siya sa pwesto at isasama ang kalahati ng board. Mabigat ang katahimikang sumunod. Alam ni Ricardo na hindi nagbibiro si Paulo. Kung wala siya, magkakagulo ang kumpanya, mawawalan ng tiwala ang mga investor, makakansela ang mga kontrata, maaaring gumuho ang lahat. Napansin ni Valerie ang kabigatan ng sitwasyon at sa unang pagkakataon, tila tunay na nag-alala. Sinubukan niyang magsalita, ngunit itinaas ni Paulo ang kanyang kamay. Pinatahimik siya. Bumaling siya kay Ricardo at sinabing gusto niyang makita si Aling Almeda agad-agad mag-isa. Walang pagpipilian si Ricardo kundi sumang-ayon. Isang oras pagkatapos nakaupo si Paulo sa maliit na silid ni Aling Almeda. Ang matanda nagulat at naantig na makita ang lalaking hindi niya nakita sa loob ng maraming taon ay nagsimulang umiyak bago pa man siya magsalita. Niyakap siya ni Paulo at doon sa simpleng yakap na yon sa wakas ay natagpuan ng maraming taon ng tahimik na sakit ang kanlungan. Nag-usap sila ng halos 2 oras. Ikinuwento ni Aling Almeda ang lahat, bawat kahihiyan, bawat malupit na salita, bawat araw na naramdaman niyang hindi siya nakikita sa sariling bahay. Tahimik na nakikinig si Paulo, hawak ang kanyang mga kamay, at sa bawat revelasyon, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Ipinaalala niya kay Paulo noong bata pa ito, noong dumarating ito sa paupahan na gutom at walang perang pambayad. Kung paano niya ito ipinaghahanda ng mga espesyal na pagkain, sinasabing tira-tira lang, ngunit alam ni Paulo na hindi. Kung paano niya tinatahi ang mga butonis ng kanyang mga damit, pinaplansa ang kanyang mga pantalon para sa mga job interview, nagdarasal na makuha niya ang mga oportunidad na nararapat sa kanya. Nakinig si Paulo sa lahat na may luha, sa mga mata naaalala ang bawat kilos, bawat salita ng pagpapalakas ng loob na ibinigay sa kanya ng babaeng iyon noong pinakakailangan niya. At ngayon, na makita siyang ganito, tinatrato na parang sagabal sa sariling bahay ng anak na pinalaki niya ng may labis na sakripisyo ay hindi matagalan. Tinanong ni Paulo si Aling Almeda kung bakit siya nagtiis ng napakatagal sa katahimikan. At ang sagot niya ay simple, ngunit nakakawasak. Sinabi niyang natatakot siyang mapahiya ang anak, na akala niya kung mananatili siyang tahimik, kung magiging invisible siya, kahit papaano ay hindi magkakaproblema si Ricardo. Nananiwala siyang ang pagmamahal ng isang ina ay ang tiisin ng lahat, batahin ng lahat, manahimik sa lahat. Nang lumabas si Paulo sa silid, natagpuan niya si Ricardo na naghihintay sa pasilyo. Ang tingin na ibinigay ni Paulo sa kanya ay puno ng malalim na pagkadismaya. Isang bagay lamang ang sinabi niya bago umalis, na mayroon si Ricardo hanggang sa katapusan ng linggo para ayusin ang sitwasyong iyon, na inaasahan niyang makita si Aling Almeda na tinatrato ng may dignidad na nararapat sa kanya o gagawa siya ng marahas na hakbang. At pagkatapos ay umalis, iniwan si Ricardo na mag-isa sa bigat ng kanyang mga pinili. Nang hapong iyon, may hindi inaasahang nangyari. Si Raquel, ang kusinera, ay humiling na makausap si Ricardo. 2 taon na siyang nagtatrabaho sa bahay at laging tahimik, mahusay at hindi palaimik. Ngunit ngayon mayroon siyang sasabihin. Ikinuwento niya kay Ricardo ang mga pagkakataong pinipilit siya ni Valerie na maghain ng malamig na pagkain kay Aling Almeda. Ang mga araw na hindi kumakain ang matanda dahil ipinagbabawal ni Valerie na may magdala ng pagkain sa silid nito. Ang mga umagang natatagpuan niya si Aling Almeda sa kusina sa madaling araw kumakain ng mga tira dahil gutom. Nakinig si Ricardo sa lahat ng may pagkabigla. Alam niyang hindi maganda ang mga bagay ngunit hindi niya inakala ang lawak ng kalupitan. O marahil ay alam niya at ayaw lang makita. Nagtapos si Raquel sa pagsasabing hindi na niya kayang maging kasabwat doon, na kung hindi magbabago ang mga bagay, magbibitiw din siya. Pagkaalis ni Raquel, naiwan si Ricardo na mag-isa sa kanyang opisina. Tumingin siya sa paligid sa mga dingding na pinalamutian ng mga diploma at parangal, negosyante ng taon. Natatanging pilantropo, lider ng komunidad, lahat ng mga pagkilalang iyon ay tila, ngayon, isang malupit na biro. Nakapagtayo siya ng isang imperyo, ngunit nawala ang kanyang kaluluwa sa proseso. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Valerie.
Sinabi niyang kailangan nilang mag-usap. Dumating si Valerie sa opisina ilang minuto, pagkatapos inis dahil naistorbo sa kanyang oras ng pilates, huminga ng malalim si Ricardo at sinabi sa kanya sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na kailangang magbago ang mga bagay, na ang pagtrato sa kanyang ina ay hindi katanggap-tanggap, na naging duwag siya ngunit hindi na muli. Tiningnan siya ni Valerie na parabang nabaliw siya. Sinabi niyang pagod na siya sa lahat ng dramang iyon. Nakasalanan ni Ricardo na hindi niya inilagay ang ina sa isang nursing home mula pa sa simula, na hindi siya nagpakasal para maging yaya ng isang matanda. Ang mga salita ay parang mga patalim, pumuputol sa anumang ilusyon na mayroon pa si Ricardo tungkol sa pagkatao ng babaeng pinakasalan niya. Tinanong niya ito kung ganun ba talaga ang nararamdaman niya, kung sa lahat ng panahong iyon, nagkunwari lamang siya. Tumawa si Valerie, isang malamig at walang katatawa ng tawa. Sinabi niyang kaawa-awa si Ricardo, na pinakasalan niya ito para sa pera, sa estado, sa komportabling buhay, na ang pag-ibig ay para sa mga fairy tale. At kung hindi siya nasisiyahan, maaari siyang humingi ng diborsyo, ngunit hindi siya aalis na walang dala. Naramdaman ni Ricardo na parang sinuntok siya sa sikmura. Lagi niyang alam sa isang antas na hindi siya mahal ni Valerie tulad ng pagmamahal ni Elena sa kanya. Ngunit ang marinig iyon na sinabi ng napakalupit, ng napakalinaw ay iba. Ito ay totoo. Ito ay pinal. Umalis si Valerie sa opisina na kumakalabog ang pinto. At si Ricardo, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay hinayaan ang sarili na umiyak. Umiyak siya para sa inang isinakripisyo, ang lahat para sa kanya. Umiyak siya para sa asawang nawala at tunay na nagmahal sa kanya. Umiyak siya para sa lalaking akala niya ay siya at hindi kailanman naging totoo. Tiningnan niya ang sariling mga kamay, ang parehong mga kamay na pumipirma ng milyon-milyong kontrata, na nakikipagkamay sa mga politiko at negosyante, at nakita niyang walang laman ang mga ito. Walang laman sa lahat ng tunay na mahalaga. Naalala ni Ricardo ang isang gabi, maraming taon na ang nakalipas, noong nakatira pa siya sa paupahan kasama ang ina. Mga 15 taong gulang siguro siya. Nag-aaral siya para sa isang mahalagang pagsusulit nang marinig niyang umiiyak ng mahina ang ina sa kusina. Pumunta siya roon at natagpuan itong may mga sugat sa kamay sa sobrang pananahi. Gumagawa siya ng mga ekstra para mabayaran ang kanyang pagpapatala sa isang review center. Nangako si Ricardo ng gabing iyon na kapag lumaki siya, kapag may pera na siya, hindi na kailanman magtatrabaho ang ina, na aalagaan niya ito, na magkakaroon ito ng lahat ng gusto niya. At tingnan kung ano ang kinahinatnan nito. Mayroon siyang isang marangyang penthouse ngunit nakatira sa isang masikip na silid. May akses sa mamahaling pagkain ngunit kumakain ng malamig na tira. May isang mayamang anak, ngunit ganap na nag-iisa. Napagtanto ni Ricardo sa sandaling iyon ng matinding sakit na tinupad niya ang pangako sa pinakamasamang paraan. Binigyan niya ang ina ng mga materyal na bagay, ngunit kinuha sa kanya ang tunay na kailangan nito. Respeto, dignidad, pagmamahal. Nang gabing iyon, si Aling Almeda ay nakahiga sa kanyang kama, hindi makatulog. Iniisip niya ang pag-uusap nila ni Paulo. Iniisip niya ang lahat ng kwentong isinalaysay niya, lahat ng luhang ibinuhos niya. May nagbabago sa loob niya. Ang kahihiyang naramdaman niya ay naging galit. Isang makatarungang galit, malinis, na nag-udyok sa kanyang bumangon at lumaban. Kinuha niya muli ang cellphone, muling binasa ang mensahe ni Patricia. At sa pagkakataong ito, gamit ang mga kamay na nanginginig pa rin, ngunit determinado, nag-type siya ng sagot. 3 salita lamang, gusto kong makipag-usap. Sa kabilang panig ng lungsod, si Patricia ay malapit ng sumuko sa paghihintay ng gabing iyon nang maramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang aparato at binasa ang mensahe. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Agad siyang sumagot, nagtatanong kung saan at kailan sila maaaring magkita. Alam niyang kailangan nilang mag-ingat, binabantayan ang bahay, kinokontrol ni Valerie ang lahat. Ngunit si Mang Nelson, nang ipaalam ni Patricia ang tungkol sa sagot ni Aling Almeda, ay may naisip. Sa susunod na Martes, dadalhin niya si Aling Almeda para sa isang regular na check-up. Isa ito sa iilang pagkakataon na nakakalabas siya ng bahay. Maaaring naroon si Patricia sa klinika, nagpapanggap. Maaari silang mag-usap doon, malayo sa mga mata ni Valerie. Binuo ang plano. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Aling Almeda ang isang bagay na nakalimutan na niya kung ano, pag-asa. Totoo at nahahawakan. Samantala, hindi tumitigil si Fernando Torres. Nakipag-ugnayan siya sa periodista ng sensationalist na website at ibinigay hindi lamang ang video,
kundi pati na rin ang impormasyon tungkol sa mga irregularidad sa Reyes Santos Foundation. Meron siyang mga dokumento, ebidensya na bahagi ng mga donasyon ay inililihis sa mga personal na account. Hindi siya sigurado kung sangkot si Ricardo o gawa ito ni Valerie, ngunit hindi mahalaga. Ang iskandalo ay magiging mapanira sa anumang paraan. Ang periodista na excite sa material ay nagsimulang mag-imbestiga ng mas malalim. Natuklasan niyang ang foundation ay may mga overpriced na kontrata sa mga pekeng kumpanya. Natuklasan niyang ang mga pagtitipong pangkawanggawa ay may pinalaking gastos at ang karamihan sa perang nalikom ay hindi kailanman nakarating sa mga ipinangakong proyektong panlipunan. Ito ay isang komplikado at mahusay na binuong network ng katiwalian. Kinabukasan ng umaga, inilathala ng website ang unang artikulo. Ang pamagat ay pasabog, pilantropiya o panloloko. Foundation ng negosyante, iniimbestigahan sa paglustay ng pondo. Ang reportahe ay may mga numero, dokumento, panayam sa mga dating empleyado. Ito ay matibay, hindi matututulan. Agad ang epekto, kumalat ang balita sa social media sa loob ng ilang minuto. Nagsimulang i-republish ng ibang mga media outlet, hindi tumitigil sa pag-ring ang telepono ng opisina ni Ricardo. Si Carla ay malapit nang mag-collapse. Ang mga abogado ay pumasok sa damage control mode. Si Ricardo nang mabasa ang artikulo ay naramdaman na gumuho ang kanyang mundo. Tinawagan niya ang accountant, ang finance director, lahat ng sangkot sa pamamahala ng foundation. Humingi siya ng mga paliwanag at doon niya nalaman ang katotohanan. May access si Valerie sa mga account ng foundation. Gumawa siya ng isang sistema ng paglustay ng pondo na tumagal ng higit sa 2 taon. Ginamit niya ang pera para bayaran ang mga personal na credit card, mga biyahe, mga mamahaling bilihin. At pineke niya ang kanyang pirma sa iba't ibang dokumento. Naramdaman ni Ricardo na umakyat ang abdo sa kanyang lalamunan. Naloko siya, ginamit, at ang pinakamasama ang kanyang reputasyon. Lahat ng pinaghirapan niya ay sinisira dahil sa kasakiman ng isang babaeng akala niya ay mahal niya. Agad niyang ipinatawag si Valerie. Dumating itong walang pakialam na parang walang nangyari. Nang ihagis ni Ricardo ang mga dokumento sa mesa at hinarap siya, hindi man lang niya sinubukang itanggi. Nagkibit balikat lamang siya at sinabing sobra-sobra ang pera niya na hindi ito kawalan, na kung matalino siya, pagtatakpan niya ang isyu at magpapatuloy. Ngunit hindi na si Ricardo ang dating pasibong lalaki. Sinabi niya kay Valerie na gusto niya ng diborsyo agad-agad at mananagot siya sa batas sa ginawa niya. Tinawanan siya ni Valerie, sinabi niyang wala siyang lakas ng loob. Nasisirain niya siya sa publiko kung susubukan niyang gumawa ng anuman laban sa kanya, na mayroon din siyang ebidensya ng mga irregularidad niya, mga bagay na itinago niya bilang insurance. Ito ay isang digmaan at sa wakas ay naintindihan ni Ricardo kung sino ang pinakasalan niya. Nang Martes na yon, ayon sa napagkasunduan, dinala ni Mang Nelson si Aling Almeda para sa check-up. Naroon si Patricia, nagpapanggap na nurse. Nang pumasok ang matanda sa silid, nagkatinginan sila at nang hindi nangangailangan ng mga salita, nagkaintindihan. Ikinuwento ni Aling Almeda ang lahat. Mula sa simula, mula sa araw na pumasok si Valerie sa kanyang buhay at ginulo ang lahat. Ni-record ni Patricia ang testimonya na may hayag na pahintulot ng matanda. Mahigit 40 minuto ng hilaw, tapat at masakit na salaysay. Nang matapos sila, hinawakan ni Patricia ang mga kamay ni Aling Almeda at sinabing napakatapang niya, na ang kanyang kwento ay makakatulong sa ibang tao, na hindi na siya nag-iisa. Umiyak si Aling Almeda, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi luha ng sakit. Ito ay luha ng ginhawa. Paglabas sa klinika, naramdaman ni Aling Almeda na iba na siya. Mas magaan, na parang isang pabigat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay naalis na sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa asul na langit ng Maynila at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ngumiti. Sa daan pabalik sa penthouse, napansin ni Mang Nelson ang pagbabago sa kanya. Sa salamin, nakikita niya si Aling Almeda na nakatingin sa bintana, ngunit hindi na may walang lamang tingin gaya ng dati. May kakaiba, isang kislap. Hindi siya nagtanong, nagmaneho lamang ng may tahimik na respeto, ngunit mas magaan ang kanyang puso. Pagkatapos ng maraming taon na pagsaksi sa pagdurusa ng babaeng iyon, sa wakas ay nakakita siya ng senyales na may nagbabago. Pinagmamasdan ni Aling Almeda ang mga kalye ng Maynila na dumadaan sa bintana. Nakikita niya ang mga taong naglalakad, nagtatrabaho, nabubuhay. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang bahagi rin siya nito.
na may karapatan din siyang naroon makita, marinig. Naisip niya ang lahat ng babaeng tulad niya nakatago sa mga marangyang o simpleng bahay, nagdurusa sa katahimikan dahil naniniwala silang papel nilang magtiis. At naramdaman niyang ang kanyang tapang, gaano man kaliit, ay maaaring gumawa ng pagkakaiba. Samantala sa penthouse, nag-iimpake si Valerie. Hindi dahil hiniling ni Ricardo, kundi dahil alam niyang nawawala na sa kontrol ang mga bagay. Mayroon siyang plan B, laging mayroon. Tinawagan niya ang kanyang abogado, isang lalaking kilala sa pagtatanggol sa mga dehadong kaso at nananalo. Sinabi niya ritong gusto niya ng kalahati ng lahat at hindi siya mag-aatubiling gawin ang lahat para makuha ito. Nagsisimula pa lang ang laban, ngunit sa pagkakataong ito, may mga kakampi si Ricardo, si Paulo, si Mang Nelson, si Raquel, si Juana, at ang pinakamahalaga, mayroon siyang sariling ina na sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses, at sa gitna ng lahat si Patricia ay nagtatrabaho sa pinal na reportahe. Ang reportaheng magbabago sa lahat. Nasa kanya na ang lahat ng elemento. Ang testimonya ni Aling Almeda, ang ebidensya ng paglustay ng pondo, ang mga salaysay ng mga dating empleyado. Ito ay isang kumpletong kwento. Makapangyarihan, hindi matututulan. Nakatakda ang paglalathala sa susunod na Lunes. At ang Maynila at marahil ang buong Pilipinas ay magugulat, sumikat ang Lunes na may makulimlim na langit sa Maynila. Mabibigat na ulap ang namuo sa ibabaw ng Manila Bay na parabang ang kalikasan mismo ay nakakaramdam na may mahalagang mangyayari. Sa newsroom ng portal kung saan nagtatrabaho si Patricia, ramdam ang tensyon. Handa na ang reportahe, 3 beses ng sinuri, tiningnan ng mga abogado. 9:00 ng umaga ilalathala ito. Halos hindi nakatulog si Patricia. Alam niya ang magiging epekto ng artikulong iyon. Hindi lamang ito tungkol kay Ricardo Santos Reyes o kay Valerie. Ito ay tungkol sa lahat ng Aling Almeda sa Pilipinas. Lahat ng mga nakatatandang hindi nakikita, pinagmamalupitan sa katahimikan sa loob ng kanilang sariling mga pamilya. Lahat ng mga babaeng inialay ang buhay sa mga anak at sa katandaan ay kinalimutan, ipinahiya, tinatrato na parang pabigat. Sa penthouse sa BGC hindi rin nakatulog si Ricardo. Ginugol niya ang gabi sa kanyang opisina, napapaligiran ng mga dokumento, sinusubukang unawain ang lawak ng pinsalang idinulot ni Valerie. Malinaw ang mga abogado, napakagrabe ng sitwasyon, ang paglustay ng pondo mula sa isang pundasyong pangkawanggawa ay isang federal na krimen. Kahit na mapatunayan niyang wala siyang kinalaman, hindi naganap na makakabangon ang kanyang reputasyon. Si Valerie naman ay nasa isang 5-star hotel sa Pasay, umalis siya sa penthouse 2 araw na ang nakalipas, dala ang mga maletang puno ng damit at alahas. Pinayuhan siya ng kanyang abogado na manatiling malayo habang inihahanda ang depensa. Kumpiyansa siya, lagi niyang nakukuha ang gusto niya sa buhay. Bakit magiging iba ngayon? Maagang gumising si Aling Almeda, gaya ng dati. Ngunit iba ang umagang iyon, alam niyang ilalathala ang reportahe. Binalaan siya ni Patricia, at bagamat kinakabahan, may kapayapaan sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi lamang siya umiiral. Nabubuhay siya. Lumalaban siya. Eksaktong 9:00, inilabas ang reportahe. Ang pamagat ay pumipintig sa mga screen ng computer at cellphone ng libu-libong tao. Ang katahimikang sumisigaw, ang kwento ng isang matandang pinagmalupitan ng sariling pamilya. Ang artikulo ay malawak, detalyado, nakakaantig. Nagsimula ito sa testimonya ni Aling Almeda, isinulat ng may paggalang at dignidad. Ikinuwento niya sa sarili niyang mga salita ang mga taon ng kahihiyan, kalungkutan at kawalang galang, agad at napakalaki ang epekto. Sa loob ng ilang minuto, nasa trending topics na ng social media ang reportahe. Ibinahagi ng mga influencer, nagkomento ang mga celebrity. Naantig ang mga ordinaryong tao. Marami ang nagkwento ng kanilang sariling mga karanasan ng mga nakatatandang pinagmamalupitan sa pamilya. Para bang isang kolektibong sugat na matagal nang nakatago ay sa wakas ay nalantad sa liwanag. Nagsimulang tumunog ng walang tigil ang telepono ni Ricardo. Mga periodistang humihingi ng pahayag, mga kaibigang gustong malaman kung totoo, mga kasosyo sa negosyo na humihingi ng paliwanag. Tumawag si Carla, desperado, sinasabing kailangan nila ng agarang tugon. Ngunit hindi alam ni Ricardo kung ano ang sasabihin. Paano ipapaliwanag ang hindi maipaliwanag? Paano bibigyang katwiran ang mga taon ng pagpapabaya?
Noon dumating si Paulo Andrada sa penthouse, hindi siya tumawag, hindi nag-abiso, bigla na lang siyang lumitaw na may autoridad ng isang taong may karapatang naroon. Natagpuan niya si Ricardo na wasak, may malalalim na eye bags, ang mukha ay may marka ng kasalanan at pagod. Umupo si Paulo sa tabi niya at sa unang pagkakataon, hindi dumating na may mga kritisismo o panunumbat. Dumating siyang may empatya. Sinabi ni Paulo na naiintindihan niya ang pressure, ang takot, kung gaano kadaling maligaw sa gitna ng labis na tagumpay at makalimutan ang tunay na mahalaga. Ikinuwento niya kay Ricardo ang kanyang sariling mga pagkakamali, ang mga pagkakataong inuna niya ang trabaho kaysa sa pamilya, ang mga pagsisising daladala niya, at pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagpabago sa lahat, na hindi pa huli ang lahat para gawin ang tama, na ang tapang ay hindi ang hindi kailanman pagbagsak. Ito ay ang pagbangon pagkatapos ng pagbagsak. Tahimik na nakinig si Ricardo, malayang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Tinanong niya si Paulo kung ano ang dapat niyang gawin. At sumagot si Paulo ng may nakakawasak na kasimplihan. Pumunta sa kanyang ina, lumuhod sa harap nito at humingi ng tawad, hindi para sa mga kamera, hindi para sa media, kundi para sa kanya. At pagkatapos, gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbawi. Sa sandaling iyon, si Aling Almeda ay nasa kanyang maliit na silid tumatanggap ng mga bisita. Bumalik si Juana, dinala ni Mang Nelson. Umakyat si Raquel na may dalang isang tray ng espesyal na almusal. Ang tatlong babae ay naroon sa paligid ng matanda nang kumatok si Ricardo sa pinto. Nagatubili si Aling Almeda, isang bahagi niya ang gustong palayasin siya, gustong maramdaman niya ang sakit ng pagtanggi tulad ng naramdaman niya ng maraming beses, ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging ina pa rin, ay nagsabing buksan ang pinto. At binuksan niya, pumasok si Ricardo at nang makita ang ina na napapaligiran ng mga babaeng sumusuporta sa kanya, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang kawalan. Hindi siya naghintay, hindi nag-ensayo ng magagandang salita. Lumuhod lamang siya sa harap ng ina at nagsimulang umiyak. Humingi ng tawad, tawad sa pagiging duwag, sa pagpili sa peking kapayapaan sa halip na sa katarungan, sa pagpayag na magdusa siya habang nagkukunwari siyang hindi nakikita. Ipinatong ni Aling Almeda ang nanginginig na kamay sa ulo ng anak. Hindi niya sinabing ayos na ang lahat dahil hindi. Hindi niya sinabing lubos na siyang pinatatawad dahil napakalalim ng sakit. Ngunit sinabi niyang ito ay isang simula. At minsan, ang isang simula ay ang lahat ng kailangan natin. Si Juana, Raquel at Mang Nelson na nakasaksi sa eksenang iyon ay umiiyak din. Naalala ni Juana ang lahat ng pagkakataong natagpuan niya si Aling Almeda na mag-isa, nanginginig sa takot, nilulunok ang sakit sa katahimikan. Naisip ni Raquel ang mga malamig na pagkain na napilitan siyang ihain, ang mga pagkakataong nakita niyang gutom ang matanda at wala siyang magawa. Naalala ni Mang Nelson ang mga tahimik na biyahe, ang mga malungkot na tingin sa salamin, ang kawalan ng magawa dahil alam niya ngunit hindi makakilos. At ngayon doon sa maliit na silid na naging bilangguan ngunit malapit nang maging kalayaan, naramdaman ng lahat na may isang pangunahing bagay na nagbabago. Hindi lamang ito tungkol sa isang pamilya. Ito ay tungkol sa lahat ng pamilya. Ito ay tungkol sa lahat ng pagkakataong pinili ang katahimikan sa halip na ang katotohanan. Tungkol sa lahat ng pagkakataong nanalo ang kaginhawahan sa habag. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Valerie ay nagkakaroon ng nervous breakdown. Ipinaalam sa kanya ng kanyang abogado na mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala nila. Nagbukas na ng investigasyon ang Public Prosecutor's Office. Nag-iimbestiga na ang Bureau of Internal Revenue. I-freeze ang mga bank account. Maaari siyang makulong. Si Valerie sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakaramdam ng tunay na takot. Hindi ang takot na mawalan ng mga luho o estado. Ang takot na mawalan ng kalayaan. Sinubukan niyang tawagan si Ricardo, ngunit hindi ito sumasagot. Sinubukan niyang tawagan ang mga kaibigan, ngunit walang gustong maiugnay sa kanya. Nag-iisa siya, ganap na nag-iisa, at pagkatapos ay naintindihan niya. Si Aling Almeda, ang matandang labis niyang hinamak, ay mayroong isang bagay na hindi kailanman magkakaroon si Valerie. Mayroon siyang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, mga taong handang lumaban para sa kanya. Si Valerie ay mayroon lamang mga oportunistang iniwan siya sa unang senyales ng problema. Pagbalik sa penthouse, gumawa ng desisyon si Ricardo.
Magbibigay siya ng isang press conference, hindi para magdahilan kundi para akuin ang responsibilidad. Sinubukan siyang pigilan ni Carla, sinasabing mapanganib na maaaring palalain niya ang mga bagay. Ngunit sinuportahan siya ni Paulo. At desidido si Ricardo. Nakatakda ang panayam ng hapong iyon sa punong tanggapan ng Reyes Santos Foundation. Daan-daang periodista ang dumalo. Mga kamera mula sa mga pambansang istasyon, mga reporter mula sa mga portal, mga digital influencer. Lahat ay gustong marinig kung ano ang sasabihin ng lalaki sa gitna ng iskandalo. Umakyat si Ricardo sa entablado na mag-isa. Walang mga tagapayo sa tabi, walang mga abogadong kumokontrol sa kanyang mga salita. Siya lamang, isang mikropono at ang katotohanan. Nagsimula siya sa pagkumpirma sa lahat ng nasa reportahe. Kinumpirma niyang pinagmalupitan ang kanyang ina. Kinumpirma niyang naging pabaya siya. Kinumpirma niyang may paglustay ng pondo sa foundation bagamat hindi sa kanyang inisyatiba. Ngunit ang pinakanakakagulat ay nang humingi siya ng tawad. Hindi lamang sa ina, kundi sa lahat ng nakatatanda sa Pilipinas na nabubuhay sa mga katulad na sitwasyon. Umiyak siya sa harap ng mga kamera, hindi sa paraang theatrical kundi tunay. At sinabi niyang mula sa araw na iyon, iaalay niya ang kanyang buhay sa pagwawasto ng kanyang mga pagkakamali. Nalilikha siya ng mga tunay na programa para sa proteksyon ng mga nakatatanda. Nagagamitin niya ang kanyang boses at mga yaman para baguhin ang katotohanan ng mga walang boses. Dumagsa ang mga tanong mula sa mga periodista tungkol kay Valerie, sa diborsyo, sa mga investigasyon. Sinagot ni Ricardo ang lahat ng may masakit na katapatan. Kinumpirma niyang magdidiborsyo siya, na makikipagtulungan siya sa mga autoridad, na haharapin niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pinili. Nagtapos ang panayam, ngunit nagsisimula pa lamang ang epekto. Ang ilan ay bumatikos sa kanya, sinasabing huli na iyon ay damage control lamang. Ang iba ay naantig sa katapatan. Ngunit lahat ay sumang-ayon sa isang bagay. Ang kwento ni Aling Almeda ay umantig sa buong Pilipinas. Sa social media, nagsimulang mag-viral ang mga hashtag tulad ng Koyunoboses ang nakatatanda at Muga Almedang Pilipinas. Nagbahagi ang mga tao ng mga larawan ng kanilang sariling mga ina, lola at tiyahin, nagkukwento ng mga katulad na karanasan, mga salaysay ng psikolohikal na pang-aabuso, ng sapilitang kalungkutan, ng kawalang galang na nagpapanggap na pag-aalaga, para bang bumukas ang mga dam at isang ilog ng pigil na sakit ay sa wakas ay nakahanap ng daan palabas. Sa mga programa sa telebisyon, pinagdebatehan ng mga eksperto ang penomenon. Nagsalita ang mga psikologo tungkol sa ageism, kung paano ginagawang invisible ng lipunan ang mga nakatatanda. Ipinaliwanag ng mga abogado ang mga karapatang ginagarantiyahan ng batas, ngunit bihirang iginagalang. Inihayag ng mga social worker ang mga nakakaalarmang bilang ng mga denunsya na hindi kailanman nagresulta sa mga parusa. Ang kwento ni Aling Almeda ay naging mitsa ng isang pambansang talakayan na matagal nang kailangang mangyari. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumitaw ang mga demonstrasyon. Nakakakuha ng pansin ang mga NGO para sa proteksyon ng mga nakatatanda. Nagsimulang talakayin ng mga kongresista ang mga mas mahigpit na panukalang batas laban sa pang-aabuso sa mga nakatatanda. Itinatag ang mga espesyal na istasyon ng pulisya. Inilunsad ang mga hotline para sa denunsya. Ang sakit ng isang babae ay naging pagbabago sa lipunan. Formal na kinasuhan si Valerie. Hindi matututulan ang mga ebidensya laban sa kanya, mga peking dokumento na patunayang paglustay, mga testimonya ng mga empleyado. Sinubukan ng kanyang abogado ang isang kasunduan, ngunit hindi pumayag ang Public Prosecutor's Office. Lilitisin siya at ang hatol kapag dumating ay magiging isang halimbawa. Samantala, sa penthouse sa BGC may mga tahimik na pagbabagong nagaganap. Inalisan ni Ricardo ng laman ang closet ni Valerie at ginawa itong muli na isang silid para sa ina. Isang malawak, mahangin na silid na may tanawin ng dagat. Ibinalik niya ang mga lumang muebles na mahal ni Elena, ang mga litrato ng pamilya, ang mga bagay na may kasaysayan. Muling naging tahanan ng bahay. Si Aling Almeda, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay umupo sa hapagkainan kasama ang anak. Kumain sila ng magkasama, tahimik sa simula, ngunit unti-unting lumitaw ang mga usapan. Mga usapan tungkol sa nakaraan, tungkol kay Elena, sa mga pagkakamali, sa mga pagsisisi. Hindi madali.
Malalim ang sugat, ngunit nagsisimula na itong maghilom. Muling kinuha si Juana, hindi bilang gobernanta, kundi bilang kasama ni Aling Almeda. Nakatanggap si Mang Nelson ng dagdag na sahod at isang formal na paghingi ng tawad sa pagkakalagay sa kanya sa napakahirap na posisyon. Binigyan si Raquel ng ganap na autonomiya sa kusina at ang tagubili na laging ihanda ang mga pagkain na iniisip ang kapakanan ni Aling Almeda. Pansamantalang inako ni Paulo Andrada ang pagkapangulo ng foundation habang isinasagawa ang isang kumpletong audit. Natuklasan na mas malaki ang butas kaysa sa inaakala. Halos 3 milyong piso ang nailihis ni Valerie sa loob ng 2 taon. Ibinenta ni Ricardo ang mga personal na ari-arian para maibalik ang halaga at matiyak na magpapatuloy ang mga proyektong panlipunan. 3 buwan pagkatapos ng paglalathala ng reportahe, inimbitahan si Patricia Fernandez na tumanggap ng isang parangal para sa investigative journalism. Sa kanyang talumpati ng pasasalamat, inialay niya ang parangal kay Aling Almeda, tinawag itong isang bayani. Nasa manonood si Aling Almeda kasama si Ricardo. Nang marinig ang kanyang pangalan, tumayo siya at ang buong auditorium ay pumalakpak ng nakatayo. Ito ay mga palakpak hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga nakatatandang sa wakas ay nakikita. Naganap ang paglilitis kay Valerie 6 na buwan pagkatapos ng iskandalo. Puno ang korte, pumasok siyang nakayuko, wala na ang dating kayabangan, tumagal ng 3 araw ang proseso, narinig ang mga saksi, ipinakita ang mga ebidensya, may mga luhang pumatak. Nang dumating ang pagkakataon ni Aling Almeda na magbigay ng testimonya, isang magalang na katahimikan ang bumalot sa korte. Naglakad siya patungo sa upuan ng mga saksi nang may kahirapan ngunit may dignidad at pagkatapos ay ikinuwento niya muli ang kanyang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kahihiyan sa kanyang boses. Mayroong lakas. Ang lakas ng isang taong nakaligtas at nagpasya na ang kanyang sakit ay magkakaroon ng kahulugan. Nagsalita siya tungkol sa mga taon na pinalaki niya si Ricardo mag-isa pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa, tungkol sa mga gabing walang tulog sa pananahi, sa mga pagkaing nilaktawan niya para mas masarap ang kainin ng anak, tungkol sa pagmamalaking naramdaman niya nang matanggap ito sa universidad, nang buksan ang unang kumpanya, nang makamit ang tagumpay. At pagkatapos, nang may matatag ngunit puno ng emosyong boses, nagsalita siya tungkol sa kung paano siya inilayo ng tagumpay na yon sa anak na mahal niya. Hindi ito isang galit na akusasyon, ito ay isang tapat, masakit at kinakailangang salaysay. Ikinuwento niya ang tungkol sa kalungkutan, sa patuloy na takot, sa mga gabing umiiyak sa katahimikan. At nang matapos siya, walang tuyong mata sa korte. Maging ang hukom, isang lalaking 60 taong gulang na kilala sa kanyang katigasan, ay kinailangang punasan ang kanyang salamin ng palihim. Nakinig si Valerie na nakayuko. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga mata ng biyenan, hindi niya kakayanin ang makikita roon. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang bagay na mas masahol pa. Hawa, dumating ang hatol 1 linggo pagkatapos, hinatulan si Valerie ng 5 taong pagkakakulong para sa paglustay ng pondo, pamemeke ng mga dokumento at pang-aabuso sa nakatatanda. Mabigat ang parusa ngunit makatarungan. At nagsilbi itong isang halimbawa na hindi mahalaga kung gaano kayaman o makapangyarihan ang isang tao. Ang hustisya minsan ay nananaig. 1 taon pagkatapos ng iskandalo, nakahanap ng bagong ritmo ang buhay. Hindi naganap na naibalik ni Ricardo ang kanyang reputasyon, ngunit nakamit niya ang isang bagay na mas mahalaga, respeto. Respeto mula sa mga taong alam na inako niya ang kanyang mga pagkakamali at tunay na nagsisikap na maging mas mabuti. Ang Reyes Santos Foundation ay muling inayos at nagsimulang mag-focus lamang sa proteksyon at suporta sa mga nakatatandang nasa mahinang kalagayan. Nagbukas ng mga tahanan para sa mga nakatatanda, lumikha ng mga programa ng pagbisita, gumagana ang mga hotline para sa denunsya 24 na oras sa isang araw. Si Aling Almeda ay naging nang hindi sinasadya, isang pampublikong personalidad. Nagbibigay siya ng mga panayam sa mga paaralan, lumalahok sa mga kampanya, bumibisita sa mga nursing home. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa libu-libong tao. Araw-araw, siyang nakakatanggap ng mga sulat mula sa mga nakatatandang. Nang marinig ang kanyang kwento, ay nakahanap ng lakas ng loob na idinunsya ang kanilang sariling mga sitwasyon. At sa isang maaraw na hapon ng Disyembre,
Eksaktong 1 taon at 3 buwan pagkatapos ng nakamamatay na gabing iyon sa The Grand Peninsula, isang kakaibang kaganapan ang naganap. Sa parehong bulwagan kung saan nagsimula ang lahat, pinasinayaan ang sentro para sa suporta at proteksyon ng mga nakatatanda Aling Almeda. Puno muli ang bulwagan, ngunit sa pagkakataong ito, walang pagkukunwari. Walang-walang lamang karangyaan, mayroong katotohanan, mayroong mga taong tunay na may pakialam. Naroon sina Paulo, Mang Nelson, Raquel, Juana, Patricia, mga kinatawan ng mga NGO, mga politikong may malasakit sa layunin at daan-daang nakatatandang dumating para magpasalamat. Nang umakyat si Aling Almeda sa entablado para putulin ang laso ng inaugurasyon, tumingin siya sa bulwagan at nakita, sa likuran malapit sa dingding kung saan dati siyang hindi nakikita, ang isang matandang babae. Simpleng manamit, tumitingin sa paligid ng may pagkailang, sinusubukang hindi makatawag ng pansin. Nakilala ni Aling Almeda ang tinging iyon. Iyon ang sarili niyang tingin 1 taon na ang nakalipas. Hiniling niyang dalhin ang babae sa kanya. Lumapit ang matanda, takot, iniisip na may nagawa siyang mali. Ngunit niyakap siya ni Aling Almeda, hinawakan ang kanyang mga kamay at sinabi ng may matatag na boses, "Hindi ka nag-iisa, hindi ka na muling mag-iisa." Ang babae na nalaman nilang nagngangalang Aling Cecilia ay nagsimulang umiyak. Ikinuwento niya sa pagitan ng mga hikbi na nakatira siya sa kanyang anak na babae at manugang, ngunit pakiramdam niya ay isang pabigat siya, na natutulog siya sa labahan dahil wala ng lugar para sa kanya. Na kumakain siya pagkatapos ng lahat laging mga tira, na naroon siya sa kaganapang iyon dahil nakita niya ang reportahe tungkol kay Aling Almeda at naisip na kung nagkaroon ng lakas ng loob ang babaeng iyon, marahil ay kaya rin niya. Hinawakan ni Aling Almeda ang mukha ni Cecilia sa pagitan ng kanyang mga kamay at sinabi habang malalim na nakatingin sa kanyang mga mata na ang tapang ay hindi dumarating ng biglaan, na siya mismo ay inabot ng maraming taon para mahanap ang sa kanya, ngunit ang mahalaga ay magsimula, ang gawin ang unang hakbang. At mula noon, magkakaroon na ng tulong si Cecilia. Magkakaroon siya ng sentro, ng mga social worker, ng mga abogado, magkakaroon siya higit sa lahat ng mga taong may pakialam. Ang buong bulwagan ay nanonood sa eksenang iyon ng may tahimik na emosyon. At marami ang nakaunawa sa sandaling iyon na ito ay higit pa sa isang kaganapan. Ito ay ang pagsilang ng isang kilusan. Ito ay ang pangako na walang Aling Almeda, walang Aling Cecilia, walang nakatatandang Pilipino na kailangan pang magdusa sa katahimikan. At sa sandaling iyon, si Ricardo na nagmamasid mula sa malayo ay sa wakas na unawaan ang tunay na kahulugan ng pilantropiya. Hindi ito ang pag-oorganisa ng mga marangyang kaganapan o paglabas sa mga pabalat ng magasin. Ito ay ang pagtingin sa kapwa, ang tunay na pagtingin, at ang pagpiling kumilos. Ito ay ang pagbabago ng sakit sa layunin. Ito ay ang pagiging pagbabago na kailangan ng mundo. Pagkatapos ng seremonya, umuwi sina Ricardo at Aling Almeda nang magkasama. Naghapunan sila sa balkonahe, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa dagat. Hindi sila gaanong nagsalita, hindi na kailangan. May mga bagay na nararamdaman, hindi sinasabi. Hinawakan ni Aling Almeda ang kamay ng anak at bahagyang pinisil. At naintindihan ni Ricardo, ito ay pagpapatawad, hindi ito paglimot, hindi kailanman. Ngunit ito ay pagpapatuloy, ito ay muling pagtatayo, ito ay pagpili sa pag-ibig kaysa sa sama ng loob. Nang gabing iyon, bago matulog, kinuha ni Aling Almeda ang karton sa ilalim ng kama, ang mga litrato, ang mga sertipiko, ang rosaryo. Hindi na niya kailangang itago ang mga ito. Naglagay si Ricardo ng mga estante sa kanyang bagong silid at doon inayos niya ang kanyang mga alaala ng may pagmamahal. Nakangiti si Mang Antonio sa isang frame sa ibabaw ng aparador, ang litrato ng kasal sa wakas ay nakadisplay. Sa wakas ay pinarangalan, humiga siya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ng payapa. Walang takot, walang pagkabalisa, walang sakit, kapayapaan lamang. Ang kapayapaan ng isang taong lumaban at nanalo. Hindi nanalo laban sa ibang tao, kundi laban sa katahimikan, laban sa pagiging invisible, laban sa hindi makatarungang kahihiyang dinala niya ng napakatagal. Sa kabilang panig ng lungsod, si Patricia ay nasa bahay. Sa harap ng computer, nagsisimula ng isang bagong investigasyon. Napakarami pang kwentong hindi na isasalaysay. Napakarami pang boses na pinatahimik. Ngunit alam niyang isa-isa ang mga kwentong ito ay lalabas sa liwanag. At na bawat kwentong isinalaysay ay isang buhay na posibleng nailigtas.
Sa isang malamig na selda ng isang bilangguan ng mga babae, si Valerie ay nakatingin sa kisame, hindi makatulog. Iniisip niya ang lahat ng nawala sa kanya. Ang mansyon, ang mga damit, ang mga alahas, ang estado. Ngunit higit pa roon, iniisip niya ang isang bagay na hindi niya kailanman nagkaroon at ngayon ay naiintindihan niyang hindi niya kailanman magkakaroon. Tunay na pag-ibig, ang uri ng pag-ibig na natatanggap ni Aling Almeda mula sa mga taong walang makukuha mula rito. Ang uri ng pag-ibig na nakakaligtas sa mga bagyo. At sa isang lugar sa Maynila, sa isang simpleng bahay, isang matandang babae na nakakita sa reportahe ni Patricia ang kumuha ng telepono sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Idinayal niya ang numero ng hotline para sa denunsya at nang may nanginginig ngunit matatag na boses, sinabi niya, kailangan ko ng tulong. At sa unang pagkakataon, naniwala siyang pakikinggan siya. Dahil ganyan nangyayari ang pagbabago, hindi sa malalaking biglaang revolusyon, kundi sa maliliit na gawa ng katapangan sa mga boses na tumatangging manatiling tahimik sa mga kwentong kailangang isalaysay. At ang kwento ni Aling Almeda, isang simpleng babae mula sa sampalok na halos mabura ng paghamak, ay naging kwento ng libo-libo. Naging isang simbolo, isang paalala na ang dignidad ay hindi isang bagay na nawawala sa edad. Ito ay isang bagay na laging naroon, naghihintay na kilalanin. Sa huli, ang tunay na yaman ni Ricardo ay wala sa kanyang mga bank account o mga ari-arian. Ito ay nasa kakayahang tumingin sa mga mata ng ina at makita sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi sakit, kundi pag-asa. Ito ay sa pag-alam na sa kabila ng lahat ng pagkakamali, mayroon pa siyang oras para gawin ang tama. At si Aling Almeda, nakaupo sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin sa ibabaw ng Manila Bay, ay ngumiti. Hindi ang pilit ng ngiti ng isang taong nagkukunwaring ayos lang, kundi ang tunay na ngiti ng isang taong sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ay nasa bahay na, tunay na nasa bahay. Dahil ang tahanan ay hindi isang lugar, ito ay isang pakiramdam, ito ay kung saan tayo nakakaramdam ng kaligtasan, pagmamahal, pagkakita. At pagkatapos ng isang mahaba at masakit na paglalakbay, sa wakas ay natagpuan ni Aling Almeda ang kanyang daan pabalik sa tahanan. At habang ang banayad na hangin ng gabi sa Maynila ay humahaplos sa kanyang mukha, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpasalamat. Nagpasalamat sa lakas na natagpuan niya noong akala niya ay wala na. Nagpasalamat sa mga taong lumitaw noong pinakakailangan niya at nagpasalamat sa pagkabuhay ng sapat para makita na minsan ang hustisya ay nagtatagal ngunit dumarating. At kapag dumating, binabago nito hindi lamang ang isang buhay, kundi ang isang buong bansa. Wakas ang kwento. Minamahal na mga tagapakinig, inaasahan naming ang kwento ni na Aling Almeda at Ricardo ay lubos na umantig sa inyong puso. Kung naantig ka sa paglalakbay na ito ng sakit, tapang at pagtubos, iwanan ang iyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa mga komento kung aling sandali ang pinaka-nakaapekto sa iyo. Araw-araw, nagdadala kami ng mga matitinding kwentong tulad nito na naglalantad sa mga pinakamalalim na salungatan ng kaluluwa ng tao at nagpapaalala sa atin ng lakas na umiiral sa loob ng bawat isa sa atin. Ang iyong presensya rito ay napakahalaga. Hihintayin ka namin sa susunod na episode na may bagong kwentong magpapaisip sa iyo tungkol sa mga ugnayang nagbubuklod sa atin at sa mga pagpiling humuhubog sa atin. Hanggang sa muli.